Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Pinag-aral na ako, nakapasok ka sa public. Tapos, mahina-hina ka pa, na estudyante. Tapos, ito pa yung, kung medyo mahina rin nagtuturo na teacher o professor. Tapos, ganun pa yung curriculum. Ano na lang yung malulunok mo? O kaya yung madadigest ng estudyante? Ang ano kasi dyan, ang sinasabi ko palagi kasi dyan, kapag tinatanong ako dyan, ay, you cannot give what you do not have. So, kunwari, sa setup kasi na, ito alam ko to, di maituturo ko to ng maayos. Di ba dapat pag-aaralan mo kasi? Pero yung, kapag nilagay ka dyan na hindi mo talaga alam, wala ka talagang alam dyan. Alam ko yun. Kung ano yung pagkakaunawa mo, yun lang maibibigay mo eh. Hindi ka kasi pwedeng magbigay na wala kasi sarili mo. So kung halimbawa na yung isang nagtuturo ay hindi naman niya major yan, hindi naman niya talaga alam yan, pero dahil sa dala ng pangangailangan mo, dahil sa tawag ng serbisyo na ito ang ituturo mo, kung ano lang alam ko kasi sa dami ng ginagawa ng isang teacher, hindi ko na sila masisisi sa ganyan. Kaya ang isa rin na nakaka-apekto talaga dyan ay ang curriculum talaga. Nandun talaga kasi yung pinaka-base kasi niyan eh. Kasi kung maayos kasi yan, napag-aralan ng mga curriculum, sinasabi naman mga napag-aralan, pero siguro nagkakatalo na rin dun sa pagbabasa ng implementation. Kasi saka wala kayong magawa bilang guro na may bago tayo curriculum. Susunod ka talaga kasi ano yun eh, nasa servicio way, nasa calling mo kasi yun na bilang isang empleyado, hindi ka naman ayun sumunod dyan. Kasi susunod tayo, nasa isang kagawaran kasi tayo, sa sistema kasi tayo. Pero nga, dahil nga medyo nagkakadawindang-windang na yung sistema ng edukasyon, ang nakikita ko na lang na solusyon dyan ay gampanan na lang ng maayos yung tungkulin. Kasi yun naman talaga ang purpose ng kung bakit nandiyan ang mga teachers para magturo. Yun nga lang kasi, hindi rin talaga lahat na ibibigay dahil kulang din sa maraming bagay. Kulang sa resources, gusto mo magturo ng speech, wala namang speech laboratory, wala namang room, wala mga gamit. Di ba parang yung eagerness mo rin, lalo na kapag mga medyo bagong teacher kasi ang nandyan, medyo ano yan eh, aggressive, di ba? Yung nandyan na, gusto ko to, ganyan. Tapos, wala mo ibibigay eh. So, yung yung passion mo na medyo nagde-decline na gusto ko na pero wala kang magawa. Alang nga namang tustusan ko yan, meron din akong sariling pangangailangan. Pero may mga ganun teacher eh, di ba? Oo, pero kasi, hindi lahat ganun. At hindi rin yung habang buhay na nasa serbisyo ka na matutustusan. Kasi mauubos ka rin eh. Oo, kasi tsaka meron ka rin pamilya, meron kang mga kailangang bilhin at kasuhin. Di ba? So, doon, ang mga factors na nakaka-apekto talaga doon, yung mga ganung bagay, resources, curriculum, yung sinasabi nila na nawawala na ng passion yung mga teachers na magturo, nawawala na ng gana. Totoo nga ba? Sa ibang bagay, oo. Pero kasi, as long as nandiyan naman sa sistema. Ano ba yung mga nagpapawala ng gana sa mga... Tol. Wala ko na sweldo. Kasi di ba, kung yung benefits, kasi kung nabibenepisyohan ka ng maayos, siyempre gaganahan ka. Ganun yun eh, parang binigyan ka namin ng ganito, aasahan namin magandang resulta. Diba? Kasi tinustusan ka eh, kunwari attend ka ng seminar ng 5 araw, tapos lahat all expense paid, ganyan sa'yo. True. Pamasahe, ganyan, pagkain, hotel, yung accommodation, mga kit, wala kang babayaran na attend ka lang. Siyempre, dahil tinustusan kita ng ganyan, magkano ang ginastos ko sa seminar na yan? Ko dyan, bilang isang manager o bilang yung nag-finance, nag-sponsor ng seminar, maayos ang balas niyan dapat. Diba parang... Ang sarap! Ganun ito yung resulta na ina-expect ko. Kaya lang, kasi syempre, hindi naman natatapos lang yun dun sa ganung bagay. Pagkadating mo dun sa eskwelahan ninyo, marami kang haharapin eh. Unang-una rin yung, isa rin doon yung schedule mo, yung finances mo. Diba? Kasi yung resources ng school, kahit sabihin natin na ang mga eskwelahan may mga budget dyan, pero hindi lang din naman yun nakatuon para sa'yo. Kasi marami rin aspeto eh. Diba? Iba rin priority. Oo, yung sa canteen. Magkano din ang halimbawa doon. Yung percent. Tapos yung yung utilities pa ng school, yung mga binabayaran pa kung nagbabayad pa sila ng
maintenance, magbabayad pa ng driver. So maraming titignan kasi doon na sasabihin nila na may budget. Pero wala hindi rin naman nararamdaman sa lahat yun. So, una, issue sahod. May papangano ba ito? So, sa akin yung benefits talaga. Kasi kapag nabe-beneficyohan ka ng maayos, syempre ang tuloy lang. Pag masaya ka kasi sa trabaho mo, di ba? Masaya kasi yun eh. Hindi mo naman napapansin na, ay ganito na pala, ganito pa nito. Di ba? Hindi mo napapansin yung effort na binibigay mo parang nagdodoble. Dahil masaya ka sa trabaho, satisfied ka. Pero pag nawala yung enthusiasm mo doon, na unti-unti ka parang nade-depress ka. Kasi hindi mo na na-achieve yung mga gusto mong i-achieve sa trabaho eh. Doon na nababawasan na yung sa sarili mo na enthusiasm mo na gusto ko to pero wala. So wala. Ganito yung hinahanap ko, ganito yung makalangin ko, hindi ma-provide ng school palagi. So parang ganito na lang yung effort ko. Diba bumababa yung effort mo talaga dahil doon. Kaya ang isang bagay dyan na dapat titignan ay yung talaga ng teacher, yung passion. Ang sabi kasi sa amin na parang dapat ibalik yung passion ng teacher sa pagtuturo. Pero mahirap din kasi talaga ibalik yan. Kasi ang mga teachers kasi masunurin naman. Marami talaga mga masunurin na teachers. Pero wala kayong yung intelligent panda. Wala ba sa amin? Ano ba yung intelligent? Pampatalino ba yun? Kasi na-curious ako, saan ang budget eh. Papatalino ng mga teacher, ng mga estudyante. Hindi. Diba? Diba? Tsaka ang isa rin kasi mahirap din dyan na tignan ay yung paglalagay ng appointment ng mga authorities eh. Diba? Kasi kagaya ng mga opisyal, parang gusto ko kasi siya kaya siya nandyan. Gusto ko to, ilagay ko siya dyan eh. Diba? May connection lang. Oo, ganun. Kasi syempre, parang paano mo masasabi na ito talaga yung totoong mga kailangan eh. Kung hindi mo na pagdaanan din yung kung di ka bumaba sa talagang sitwasyon. Basta parang kakilala ko to, kaya anak ko ni kumpare, tapos akyat yan. Kasi gano'n naman eh, parang sa bawat administrasyon kasi, ilalagay mo siya yung mga tao na gusto mo eh. Gano'n naman talaga ang calling eh. Pero kasi ilagay mo yung qualified. Ilagay mo yung mga tamang mga capable, fit sa hindi naman kasi ibig sabihin na nagbabayad ako ng utang na loob kaya ako ito inilagay sa ganito. Ilagay mo na lang din siya sa tamang posisyon niya para magampanan niya yung ng maayos yung trabaho. Hindi yung basta yung na lang. Oo, kasi kung halimbawa na ako dahil sa education ako halimbawa, ilagay mo ako sa health, parang kung i-English ka doon. Parang ano ko doon, o sige, nandyan ako para magampanan ko ng maayos yung trabaho ko. Pag-aaralan ko siya syempre. Hindi yung alam ko na ganito eh. Kasi napagdaanan ko na dapat ganito. Para maging effective ko doon, bibigyan ka pa ng training. Oo, ganun talaga. Unlike kung meron ng na-train na doon, may background na doon, hindi pipiliin yan. Kasi mas may gusto siyang iba eh. Oo. Tsaka ang isa pang napansin ko siya, dapat talaga harapin nila yung totoong sitwasyon. Kasi di ba before, natatandaan ko, merong balita yun na dapat ipalabas mo na okay. Sa DepEd doon na, lalo na pag opening of the school year, parang walang problema, maayos ang mga bata, maayos ang kompleto ng mga silya, kompleto ng mga rooms, ng building. So, nung medyo nagsalita yung isang official na hindi okay, di ba nagalit yung presidente? So, ano doon kasi, harapin natin yung totoong sitwasyon. Kasi ang ano doon, bakit pa tayo magpa-project ng mga buildings kung kompleto naman na pala ng mga buildings? Bakit pa tayo magbibigay ng mga silya kung kompleto naman ng mga silya? So, ang tinutumbok ko doon na wag natin pagtakpan yung totoong sitwasyon. Kasi yun kasi ang makakatulong sa atin para makapagbigay din tayo ng mga projects na magaganda eh. Habang nagsasalita ka din, nag-reminisce tuloy sa akin yung experience ko nung high school na mayroong dalawang teacher na parang may mag-i-expect ata sa school. Tapos, syempre, ayos natin to. Gano'n. So, narinig ko sa comment nila na hindi naman yun yung reality. Totoo na. Sobrang, alam mo, yung kaya sa salita ka na bumalik sa akin yung picture na yun na which is totoo yun na huwag tayo maglokohan. Huwag tayong parang daanin sa picture o daanin sa camera
na ganito yung nangyari. Kasi hindi talaga ganyan yung nangyari. Kasi ano tayo lalo na sa school setup na na pag may mga bisita, syempre, culture kasi natin yun na pag may mga bisita, you're going to give the best, di ba? Para yung accommodation, ganyan. Pero, pagkatapos nun, wala na. Nandun na talaga yung problema. Di ba? True. Na, back to reality tayo, alisin nyo na yan. parang sa bahay, pag may bisita ka, ibigay mo lahat, pero pagkatapos nun, wala ka ng pera. Kasi di ba, nauubos na dun diba? Para sa school din kasi yun na, kumbaga, aayusin yung school, ganyan, kasi may mga bisita. Pero pagkatapos nun, ano na, parang, hindi naman nila nasolusyonan yung problema na kinakaharap ng school dahil sa pagbisita. Kasi wala naman sila nakita problema kasi maayos kasi siya eh. Kung makikita ng mga tao talaga yung totoong sitwasyon, totoong senaryo ng isang bagay, doon ka makakaisip na, ay kulang pala ng ganito. So, mag-provide tayo ng ganito. Wala silang ganito. O kung kaya natin, mabigay tayo ng ganito.